Brothers and sisters, I think today is the last day for the lesson of the qualities of a real disciple. And last time, ubay-ubay na sa dato ang na-discuss. No? And then I have a summary, a review. You are a real disciple if you are selfless, willing to suffer, committed, humble, submissive, teachable, loving, compassionate, generous. Brothers and sisters, I remind you, no, nga kani nga mga qualities, dili di siya katuyuan ani para ma-pressure ka. Hala ka, uy, taasan na ba sa lista? Naglisod na kayo kung mahilangit ani. Samot pa yung kalisod ang langit ani. Samot pagkalayo ang langit. No, nabay kanta, bisan pa kalayo ang langit. Ingon gito ang mga chairman, dili ba layo ang langit? Mali na nga lyrics. Kay dili layo ang langit. Dili bitaw no, pag mamatay ka, isa ra ka piyungan ba? Tinuod na siya. Oh. No? Ubay-ubay lagi nato na discuss igsoon, ang katuyuan ani dili ni para ma-pressure mo. Ha? Ang katuyuan ani igsoon, no, before pa nimo na learn ni tanan, gidawat naman ka sa Ginoo. Inay mo ang katapad, gidawat na ka. Unang ayaw ka pressure. Oh. Ayaw ka pressure, gidawat na kadaan, wala pa ni. Diba? Bugiro pa kayo sa ula, gahi pa kayo mga ulo. Diba? Oh, kanindot aning mga qualities, no? Pero ang naka-amazing igsoon, ang pagdawat sa Ginoo kanato nahitabo na og una. No? O kani nga mga qualities, mao na lang ni mo resulta sa tuang kinabuhi. Tungod kay naatay relasyon nga tinud-anay diha sa tuang buhi nga Dios. Amen? Tungod kay Jesus, tungod kay nagpuyo siya sa tuang kinabuhi, dili siya moundang og bag-o sa tuang kinabuhi igsoon. Himuon ta niya nga selfless, willing to suffer, no, nga magkabaton tag ka nang mo endure ta, committed, humble, submissive, teachable, loving, compassionate, generous. Tabangan ta sa Ginoo, pinaagi sa iyang grasya. Huh? So, isip Kristohanon, ma-inspire ka nga ikaw din ni. Possible sa siyam na anay pila na imuha dire. Ha? Pila na? Lahi isa, nada isa daw. At least duha, tulo, at least, sige lang. Praise the Lord. Wapan human si Jesus. Napay siyam, dungagan pa yun ako. Pero last na ron na adlaw. So, you just enjoy the process of sanctification. This is part of the sanctification process. Amen? No, kung naman kay pakyas nire, usahay, dili ka selfless. Usahay, dili ka willing, musaffer. Usahay lang good. No? May mong commitment, usahay mo, kalisod ba? Ang humility, usahay mo, tukari mong garbo. No? Yung mga submission, usahay, sablay. Teachable, tudluan ka usahay, musurok mong dugo. Loving, no? Kaingon jud ka, compassionate, generous. No, na yung mga usahay nga mapalpak ka, ayaw ka discourage. Oh, kay gisanctify man ka sa Ginoo. Ang importante dito igsoon, receive nimo nga gidawat ka sa Ginoo bisan pa man wala pa ni sa imuha. Amen. So ang goal sa Ginoo sa imuha matag adlaw, matag karon og unya bag-ohon kaniya by His grace. Pinaagi lang gina sa grasya sa Ginoo igsoon. No mo nang malipay ta pag naay mo testimonya nga giunsa sila pagbag-o sa Ginoo. Grabing kalipay, makahilak ni ko ana. No, kadungog kog na yung mga tao gibag-o. Kay dili na siya lalim, dili na siya tawhanon nga panghitabo igsoon. Dili na siya kanang simple lang. Milagro na siya igsoon. So, let's proceed. No, you are a real disciple if you are. Number 10 is obedient. Kani ato ning hisgutan na mention ni Pastor last Sunday that if you love God, you will obey God. That's how God define love. That's how God define love. So ato ang palawman igsoon kaning word nga obedient. Nga ang tinuod nga disipulo ni Kristo, lisod kayo i-drawing kung dili obedient. No? First and foremost, dili ka mahimong disipulo kung dili ka obedient. Because the first obedience that you manifest is your repentance. Remember that? When you heard the gospel, and when the gospel convicted you of your sin, convicted you of your life, a wretched life, and then you obeyed that word,
That's your first obedience. No? Sa diyang naghinulsol ka. No? So, imposible kayo nga lisod. No? Lisod i-drawing ang usa ka Christian life nga walay obedience. Importante na siya igsoon. So, let's read in 1 Samuel chapter 15 verse 22. Gingon din igsoon. This is the time sa dihang si King Saul, katong gipulihan ni King David, gireject na sa Ginoo. Unsay sala niya? Wa siya ni tuman sa sugo sa Dios. Gireject siya. No? Si King David, daghag chance na pwede niya patyon si King Saul. Pero wala niya gipatay tungod kay gi-recognize niya ang anointing ni King Saul. O kato ganing niingon nga lang hambog nga siya nakapatay ni King Saul, gipatay gani ni King David. Kay don't touch the anointed one. Kay mao jud na ang prinsipyo ni King David. Mao nang no wonder ginabless sa Ginoo si King David. No? Pero bisan pa man nga anointed si King Saul, sa dihang nawala ang iyahang obedient nga kasing-kasing, ug wala siya nituman sa sugo sa Dios. So ang nahitabo igsoon, gi-reject siya sa Dios. Ug mo gingon ni Prophet Samuel, verse 22. What is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice? No? Kaya gingnan man niya si King Saul, nirason man si King Saul. Kaya gusto sa Ginoo, i-wipe out. No? Tanggalon tanan. Patyon tanan, apil ang mga animals, mga binuhi, pamatyon, wa man. Kay nawili man si King Saul, kay sayang man kayong kanding, kaila kag ikaldereta, tapos kilawin. Sayang magsunugon lang. No? Nasayangan siya sa mga kahayupan na naa dito. Karon disobedience man siya sa mata sa Dios. So giingnan siya. What is ngayon man si King Saul nga kanindot ani ihalad sa Ginoo? Anak man siya. Nindot daw to instead na sunugon, pamatyon sunugon, what if ihalad na lang sa Ginoo? Nindot man sad na. Pero ang sayingon ni Prophet Samuel, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice. Muna gingon ni Prophet Samuel. Obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. What is the point? Obedience, your obedience will validate your worship. Your obedience to God will validate your worship to God. No? Kanang musimba ka sa Ginoo, nindot kay na sa igsuon. No? Kanang mudayeg ka sa Ginoo, mukanta ka para sa Ginoo, nindot kaayo na siya. Pero ayaw kalimti ang word nga obedience. Kay maunay mo validate sa imuhang worship. Maunay mo validate sa imong pagdayeg sa ato ang buhi nga Dios igsuon. Nagtuo si King Saul nga ang obedience dili big deal. Nagtuo si King Saul nga okay lang nga mo disobey sa Ginoo basta naa kay ihalad sa Ginoo, kay daghan man siya ihalad sa Ginoo, kay nidaog man siya. Pero wala, gi-invalidate, no? Gitanggal sa Ginoo ang iyang right. Anointed siya pero gitanggalan siya. O right nga mahimong hari sa Israel. Nga naman, tungod kay disobedience siya. Wala na appreciate sa Ginoo ang tanang halad, tanang sakripisyo nga giula niya. Gikan ba ni siya gera for the glory of God? Wala ba mo anak? Gikan siya gera for the glory of God. Daghan siya gifight. Gisugal niya ang kinabuhi for the glory of God. Pero, nasipyat siya igsuon. Kay wa man siya nisunod sa eksakto nga gisugo sa iyaha. So nabaliwala. No? So muna niingon si Prophet Samuel, obedience is better than sacrifice. No? And then in Luke chapter 6 verse 46, very, very parallel. New Testament, Old Testament to ha? Usahay man good ni mga Kristiyano ba? Mga lahi ra gyud ang God sa Old Testament. Harsh kayo ang God, stricto kayo ang God sa Old Testament. Ang New Testament, God, si Jesus, okay kaayo. Basahon na to unsay maingon niya sa obedience. Luke 6:46.
Giingnan niya ang mga ni-follow sa iya. So why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? Okay, son. This is Jesus talking. Why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? So what is the point? Obedience validate your confession. Kanina, obedience validate your worship. Magdaig ka sa Ginoo, nindot kayo, pero mahimong mas nindot o mas ma-appreciate sa Ginoo kung mo-obey ka sa iya. Amen? Then karon, obedience validate your confession. Mayroon ka, Lord, Lord, you are my Lord, you are my God, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. Tanang iingon nimo sa Ginoo, pero kung di nimo buhaton ang giingon ni Jesus igsoon, it will not make sense. Kuya okay, no? Obedience validates your confession. It's the same with your mother or your father. So ni mo jami mo mama, gwapa kay ka ma. No? Buutan kay ka ma, gwapa kay ka ma, ano, tanang jamming, buhaton nimo si mong mama. Tapos mingon ning mama, sige, pagkabo ditog tubig. Di ka magkabog tubig, mabunalan gyapon ka. No? Kita as tao kasabot ana sa pasabot ni Jesus. No? Why do you keep calling me Lord, Lord when you don't do what I say? It's same with the people. It's same with us, our daughter, no, ato ang mga family nato. No, may useless ang jamming. Mahimo lang jamming ba? Pero walay commitment to obey. No? Muna importante sa Ginoo ang obedience, igsoon. No, dili na siya lalim. Kaya nga naman, di man ka maluwas kung wala ka ni obey. No? Kung wala ka naminaw sa pulong sa Ginoo o sa dihang gihagit ka nga maginulsol sa imong sala, kung wala nimo na tumana, repentance, dili ka maluwas o dili ka mahilangit igsoon. Muna, don't underestimate the influence and the impact of your first obedience. It's very important. Gikan sa sinugdanan nga ni tuman ta, gusto sa Ginoo, hangtod sa katapusan mo, tuman gihapon ta. Amen? In Romans chapter 6, verse 16, Manigingon ni Apostle Paul. Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey? Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Now, according to Apostle Paul, obedience leads to righteousness. Kaya kayo ang revelasyon ni Apostle Paul. Nga ang tao igsoon duha ka slavery ang imong paadtuan, wala kay choice. It's either you are slave to sin or you are slave to righteousness. If you are not slave to righteousness, then you are slave to sin. And that path is death. But if you are slave to righteousness, and that path is the path of obedience. And it will lead you to righteousness. So ang pasabot ni Apostle Paul igsoon, kung dili nimo i-obey ang Ginoo, ang pikas kampo ang imong tumanon. Very simple. Very simple. If you will miss to obey the Lord in your life, you will follow the other path of life. The path of wickedness, the path of immorality, the path of sin. O maunay mo dala sa imuha sa kamatayon, igsoon. Wala kay choice. Matinala ka. Di ba? Wala kay free will. Di ba? Nasobrahan ka na ito gamit ato ang free will. Sa kung saan itong buhaton sa itong life. Abi na itong dili ta accountable sa mga desisyon na itong ginabuhat sa itong kinabuhi. Tapos unahuna ta, murag ang pagbuhat sa tama o ang pagsunod sa Dios, murag option. Na murag, okay naman, murag dili man dangerous kung dili ko mo follow sa Ginoo for now. Pero kabalo ba ka igsoon, the moment you decide that you will not follow the Lord, you will not follow the word, you will do the opposite. You will really do the opposite. Walay in between, igsoon. It's either you obey God or you disobey God. It's either you obey God or you obey the devil. Because the greatest desire of the devil for you is for you to disobey God. Because that's the only way.
No? Dili kailangan ipadayag nga simbaho nimo sa Satanas. Dili kailangan. Just disobey God and the rest will just follow. Amen? No? So remember, obedience leads to righteousness. Reasons why we obey God. Tagaan ta mo rason, tulo ka bok ison. Nganong tumano nato ang Dios? Una, God love us and His greatest intention is for our own good. Gigugma ta sa Dios, igsoon. Og ang iyahang intention sa ato, mamaayo ang ato ang kinabuhi, igsoon. Wala siya intention nga dauton ka. Wala siya intention nga siraon ang imuhang kinabuhi. Wala siya intention nga siraon ang imuhang pamilya. Ang intention sa Ginoo is para lang gyud sa imuhang kaayuhan, igsoon. Kaya ang goal sa Ginoo, mutanaw siya sa imuhang gusto niya nga makauban kaniya sa langit. Mao ginay pinaka-intention sa Dios. No? Nga usa ka adlaw ni ana, di na ka mag-suffer, wala na luha nga mutulo sa imuhang mata. Dili na ka magsakit. Wala na kay problema sa kwarta. Wala na kay problema sa mga kalibutanhon nga problema. Mo na gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo na yang intention sa imo. Mo nang mutuman ka sa iya, igsoon. Amen? Kita gani igsoon, mutuman gani tagtao nga dili ta sure kung love ba jud ta. Di ba? Asa karon kita ta, aibol ta. Makig-aibol gani kag tao nga wa ka kaila. Amen? Sa yung testing ng aibol, kabot nga ng aibol so na. No, mo mga phone, mo telepon, text sa una no, mga clan sa una. Oh. Kayo, mutuman gani ka og tao nga wala ka kaila. Tao nga dili ka sure kung love ba jud ka or binuangan ra ka. Unsa na lang ang Dios igsoon nga iyahang gipatunayan sa tuwa nga namatay si Kristo tungod sa gugma alang kanato. That's the first reason why we should obey and we should not hesitate to obey the Lord. Second reason why we obey God. He is Lord and God and He knows everything about us. Siya lang ang nakaila sa tuwa igsoon. Siya lang. He is Lord and He is God. It means He is God and we are not. We're just human. We're just created. No? Siya ang Lord, siya ang Ginoo, siya ang Dios, o siya ang labaw nga nakaila kanato. Amen? No? Ang ubang tao pwede ka i-judge. Based sa imong actions, gestures, itsura, kilay, sinina, pwede ka nila i-judge. Pero ang Ginoo igsoon, siya ray nakaila sa imo. Di ka niya i-judge, tungod kay kaila siya sa imo, kinsa ka. O tungod ni ana igsoon, mutuman ka sa iya. Ikatulo, reason why we obey God. He is righteous and obeying Him is righteousness. Very simple. If you want to live a holy life, obey God. If you want to live a righteous life, obey God. If you want to be blameless before God, just obey Him. You don't need to understand every principle. You don't need to understand all the mysteries of life. Ang challenge sa Ginoo sa imo, every time you step forward in obedience, He will reveal to you His will. Every time na mutuman ka, every time na musunod ka, mo nang igsoon, makompare nimo. Katong mga tao nga napa sila sa level of repentance. Lahi ang ilang pagkaila sa Ginoo compared sa mga tao nga nakalabang na sa repentance, nangalagad na. Daghan nag-obey ba? No, sa ilang life diha kay Lord. Mas lahi ang ilahang pagsabot, mas lalom ang ilahang relasyon. Ngano man, kay unana ang Dios, igsoon. The moment you obey Him, the moment you follow the righteous Lord, then you will become more and more righteous in the eyes of God. Tabangan kaniya, igsoon. So obedience is very important. Amen? Obedience is better than sacrifice. Obedience validates your worship. Obedience is more important than sacrifice. No? And obedience leads to righteousness, and obedience validates your confession about Jesus. The second quality of a real disciple of Jesus is willing to serve.
No, muna ikaduha igsoon. First is obedience. No, obedient ka nga pagka-disipulo. Ikaduha, willing to serve. Lisod sa drawingon igsoon. Ang pagka-disipulo nimo kung dili ka willing mangalagad sa Ginoo. And take note, ang pagpangalagad sa Ginoo, wala na siya nakabox sa posisyon igsoon. Always remember that. Ang pagpangalagad sa Ginoo, wala na siya naka-structure sa system lang. You can serve the Lord in any way you can serve Him as long as it is for the Lord and it is for the expansion of His kingdom. No? Willingness to serve is crucial also as a quality of a real disciple. Basahon na to Mark chapter 10 verse 42 to 45. Nganong ang usa ka disipulo ni Kristo naa man jud dapat kasing-kasing nga mga lagad. No, in verse 42, Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant." Sa kalibutan igsoon, ang pagpangalagad lahi ang perspective. Pag mangalagad ka, kalibutanhon nga perspective, dapat boss ka. Dapat ikaw ang kuyaw. Ikaw ang influential. Ikaw ang powerful. O ka mga tao under you, they are your subjects. No? Manduan nimo sila, kontrolon nimo sila. No? Pag kinsay powerful, mao'y naa didto sa trono. Pero according to Jesus, dili na dapat unana sa inyo ha. Verse 44. And whoever wants to be first must be slave of all. In verse 45, this is the reason why all disciples must be willing to serve. Jesus said, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." This is the principle of Christ. He knows His purpose. His purpose is to serve and not to be served. Unang ang usa ka disipulo, usa ka sumusunod ni Kristo, dili gyud na nimo maiwasan nga mag-desire jud ka nga mga lagad ka. Nga naman, kay ang Lord nga imong gidawat servant man nga Lord. Servant man nga king. Kailan kag dinayig sa langit igsoon. Gamhanan, the Lord of Lords, the King of Kings, the great God, tapos nangalagad, pwede maulaw. Nato inihitabo bitaw sa Davao Christian sa una ba, nagtrabaho pa ko dito. Ang ginabuhat namo mga teacher dito, pag human namo kaon, ginabilin lang sa namo dito sa laboratory ba, sa lababo namo dito sa office. Nayo sa kaadlaw ni ana, na-amaze ko kay limpyo kayong lababo. Ako ang gibilin nga baonan, hugas na. Oh, diyan nakaana na ako. Wow, praise the Lord. Kisa kayo nangugas. No? At ngala ko sa akong mga kauban teacher. Wa man sila na-bless. Ako na-bless ko kay nay nanghugas ako ang baonan. Nay ni-share sa kuha. Ang principal ang nanghugas, anak. Ay, ay, ay! Sabta lang, pastor. Ako, ay mo ba? Aso ka na tuwa na dyan ko, nagbutang. Manghugas na midaan. Natarong mi tanan, oy. Kay ang principal nag-set og example. Kuyaw kayo. Nangalagad. Ninduta ang tigugas plato, principal, no? Yaya, eh. Marubutan kayo ang principal. Bless kayo ko ato. Saya, ha? Gusto kayo niya mabalik kong tudlo sa Davao Christian. No? Maka-bless igsoon. It's same feeling when you learn na si Kristo, Dios, Ginoo, dinayig sa tanang mga anghel o mga santos, pero nangalagad. Diba? Sumurag maulaw sa toong part ba? Si Lord gay nangalagad, ako pa ka. Diba? No? Then in John chapter 13, verse 12 to 15, okay, ingon din eh. When he had finished washing their feet, dihanggi nahuman og hugas si Kristo sa mga tiil sa mga disipulo, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? Ngutana si Kristo. Pagkahuman niya hugas sa tiil sa tanang disipulo, ipangutana niya mga disipulo, kasabot ba mo sa ako ang gibuhat? No? Christ was so intentional. He asked them. And then verse 13, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. So gi-affirm ni Kristo
Gitawag ko ninyo og teacher. Gitawag ko ninyo og Lord. O karon sa mga Christians karon, gitawag siya og God, the Lord of Lords, the King of Kings. Tama na siya according to Jesus. Verse 14. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Kuyaw kayo nga prinsipyo, Ikson. Siya daw nga Lord ug teacher, gihugasan niya ang tiil siya mga disipulo, gi-challenge niya ang mga disipulo na kamusad pag hinugasay mo og tiil sa usat-usa. Unsay point, Ikson? Na magsigitag adto sa balay-balay sa itong mga brothers and sisters, magsigitag hinugasay og tiil. Oy, ako na sa hugas mo tiil, bi. Oy, ikaw na sa tarungag lugod, ha? Huh? Kay social man ka, pa-footspat ta bro, ako'y bayad. No, pa-footspat na lang ka. No, mao ba na ang point? Ang point, Ikson, no? Ang point na Ikson, Jesus wants us to become a servant. He wants us to inherit a servant heart. That you want to serve one another. No? In verse 15, I have set you an example that you should do as I have done for you. This is God's will. This is the Lord's will. Na ang matag-usa ka natong tanan, mga lagad ta. No? Ang mga worship team, nangalagad sa atoa. Mutugtog yun sila, maningkamot sila, hindi sila mayabo. No? Ato ang mga technical, tighakot o instrument, naningkamot na sila, nga pag-abot ninyo, plastada na. Mulingkod na lang mo sa nindot nga lingkuranan. Ang mga pastor naningkamot mag-study, magwalig, tarong, mag-study nga dili pichi-pichi, dili walay ang wali. No? Naningkamot yun. No? Ang mga brothers and sisters, mga welcomers, naningkamot og welcome. No? And then you as a person, kay ikaw nag-serve naman sila. Kasi ikaw naningkamot sa ka nga, mo share ka sa gospel, mag-invite ka sa mong family because that's how you serve the church also. You serve the Lord, you serve the church. Everyone is serving. Kay maunay kultura sa simbahan, Iksoon, na gusto makita sa Dios. Thoughts to keep. Jesus, the Lord of Lords, came to serve and not to be served. Mao dyan always remember. Kanang na usay, kapuyan ka mga lagad ba? Kapuya mag-serve. Nahuna ka ba? Kapuya mag-serve. Kapuy man dyan, Iksoon. No, kami ni Pastora, no, night time, nga ako, labi na ako. Night time, labi na akong luas, naabot og 20 kabok. Nga ikaw ang muwali pagkaugma. I don't know kung naka-experience ba ka na. Makaingon kayo, kahilak ka, Lord, grabiha ni Lord. Nangalagad pa kayo ko, napadyo kayo mga suffering. No? But, brothers and sisters, when you realize that Christ, who is the Lord of all, and who is God, worshipped by all the angels in heaven, no? Choose to serve and not to be served. Ug ang iyang pagpangalagad kanato Ikson, hantod jud sa kamatayon. Second, because He is our Lord, we are expected to follow His legacy. Tungod kay Lord nato si Jesus, tungod kay gidawat nato siya as our Lord and Savior, then we are expected to follow His legacy of service. Amen? Third, if you want to please Him, you must begin to serve one another. Gusto ka malipay ang Ginoo? Serve one another. Serve one another. No, help one another. Bless one another. Serve the church. Serve the people. Bring the people to Christ. Share the gospel. Invite people to know Christ. By doing so, you are pleasing our servant Lord. Amen? No? And our third and last quality, brothers and sisters, ganina is first, obedient, willing to serve, o ang ikatulo, joyfully enduring. Kani, importante ni Igsuon. No? Tanawa rin mong katapat, joyful ba? Uy, ningisi lang. Kay gitanaw. Joyfully enduring. Importante ni sa Igsuon. Wala ta ni sunod kang Kristo na murag mga slave. Wala ta ni sunod kang Kristo nga murag makaluluoy jud kaayo ta nga wala na tay time mong isi mo smile o maging joyful. Gusto sa Ginoo nga mahimo tang joyful Igsuon. No, in John chapter 16 verse 22, gingon dinhi, so with you now is your time of grief. Gingnan niya mga disciples, karon magguol mo nga naman kay hapit naman dakpon si Kristo. Makita man nila nga lutuson si Kristo. Makita man nila bugal-bugalan si Kristo. So mag-grieve jud sila,
Mag-guol yun sila. Pero sa ingon ni Kristo, but I will see you again and you will rejoice and no one will take away your joy. You see that? No? According to Jesus, karon mag-guol ka. Ano naman? Kaya makita man nila si Kristo nga dakpon. Prisuhon, bunal-bunalan, luwa-luwaan, bugal-bugalan, i-crucify, hukasan. Ulaw dyan na kayo, igsoon. Guol dyan kay kaana. Pero according to Christ, but I will see you again and you will rejoice and no one will take away your joy. No? Pag makita daw nila si Kristo, ano sabi ni Kristo? The resurrected Christ. Pag makita daw nila ang the resurrected Christ, they will rejoice and no one will take away that joy in their hearts. Mauna siya nga kalipay igsoon nga dili mawala pag ma-encounter nimo ang nabanhaw nga Kristo. In Luke 24 verse 50 to 53. Now, then Jesus led them to Bethany, and lifting his hands to heaven, he blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up to heaven. Morning ascension ni Jesus moment. Nanaya mga disciples. In verse 52. So they worship him and then returned to Jerusalem filled with great joy. And they spent all of their time in the temple praising God. You see the effect? No? Pag si Kristo ang imong kalipay igsoon, di nimo mapugnan ang mudayig. Di nimo mapugnan ang mudayig, magpasalamat, musimba sa Dios if Christ is the reason of your joy. Kaysa diyang nakita nila si Kristo, ningon man si Kristo, walay makakawat sa imong kalipay. After nimo makita ko nimo, walay makakawat sa imong kalipay. O sa diyang nisaka na siya, nawala na biya sa dapat manghilak sila, di ba? Lugi biyaan, natabay kita na lang diri kinsa na lay mo exercise, magpalaya sa mga daotang espiritu. No? Muhil og mga masikiton nga sure jud 100%. Wa gisipyat. Prophecy nga wa gisipyat si Kristo gyud. No, pero wa sila nang hilak igsoon. Haska nilang lipaya. Tama ang ingon ni Kristo. Ang kalipay nga naa silang kasing-kasing walay makakawat. O kana nga kalipay maoy mo dasig kanila nga mudayeg. Kailan ang ingon diri oh? Oh, they worship him. No? They worship him and then they returned to Jerusalem filled with great joy and they spent all of their time in the temple praising God. Pag si Kristo imong kalipay igsoon, excited ka mo simba. Pag si Kristo imong kalipay igsoon, ganahan ka mo simba, ganahan ka mo dayeg. Ngano man, siya man ang imong kalipay. Dili man ang kwarta, dili man ang mga opportunity sa kalibutan. No? Siya man ang imong kalipay, mo nang di gyud siya makawat igsoon. No, in Luke chapter 8 verse 13. This is about the parable of the sower. In verse 13, katong lisong nga nahulog sa batuon. Gingon din those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it. I want you to focus on that line. When you receive the word, the good news of the gospel, you must receive it with joy. Nganong malipay man ka. Sa dihang dawaton nimo ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ano man, pinaagi sa gospel na discover nimo nga dili day ka rejected, accepted day ka. Dapko kay na ngay kalipay igsoon. And then sa kadaghan sa imong sala, gipasaylo ka sa Ginoo, gospel na. Dapat nimo na ikalipay. Gihigugma ka sa Dios sa dihang makasasala pa ka. While we were still sinners, Christ died for us. Labaw nga malipay ka. No? According here, the ones who receive the word with joy when they hear it. When you receive the word of God, you should receive it with joy. No? Because you understand now that you are accepted, you are loved, you are forgiven, you are chosen by God. Muna maghatag og kalipay sa imong igsoon. Pero unsay gingon dire in the following statement, katong seed on the rocky ground, they believe for a while. In other words, they are joyful for a while. They believe for a while. They are joyful for a while. But in the time of testing, they fall away. So makita niyo igsoon? Sa sugod, malipayon, nidawat sa pulong sa Ginoo. Nga naman, tungod kay giingnan man ka, you are forgiven. You are accepted. You are not an accident.
You are loved by God. You are chosen by God. No, and God wants to live with you. He will supply all your needs. He will bless you. He will heal all your diseases. No, tanang blessing, panalangin, gipromise sa Ginoo sa imo, then you are joyful. You are not alone. No, in this life, in your struggle, you are not alone. God is with you. You are joyful. Pero sa dihang naay mga pagsulay sa kinabuhi igsoon, naghinahinay og kawala ang kalipay ug pagtuo. Magkuyog manguna igsoon. Ang kalipay o ang imong pagtuo kang Kristo, magkuyog na sila. Pag wala ka nituo sa iya, di na ka malipayon sa iya. Huh? Tungod sa testing, tungod sa temptation, tungod sa kalisod sa kinabuhi, wala ka ugat ang pulong sa Dios. Munang nangutana ko, are you joyful? Nang tanaw ni mong katapad, joyful ba ka? No, kay importante na siya igsoon. Kay mao na mo remind sa imo, ngano mo ngisi ka bisan pag-struggle kay ka, daghang kag problema, daghang temptasyon sa imong kinabuhi. Daghang kag mga ginabayran, unsa bay problema nimo? Oh? No, daghang kag concern, pero di nimo malikayan mong ngisi, ngano man? Kay ang pinakautang nimo bayad na. Amen. Ang pinaka-gi problema nimo gibayaran na ni Kristo igsoon. Imuhang sala o ang imuhang kamatayon didto sa impierno, bayad na. Di pa ka malipay, ana. Masin pag mapriso ka ba, kaya waka kabayad sa imong utang karon. Nasundoon ka sa bangko din sa Royal Mandaya Hotel. It doesn't matter. Para sa mo, it doesn't matter. Nga naman, whether mamatay ko karon or ugma, bayad na. Wala na problema. Muna mungisi jud ka. No? In 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13. Dire, i-explain ni Apostle Peter. Now, dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through as if something strange were happening to you. Verse 13. Instead, be very glad, for these trials make you partners with Christ in His suffering, so that you will have the wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to all the world. Katong giingon kaganina sa Luke 8:13, katong seed on the rocky soil. Ang suffering sa iya meaningless. Walay meaning sa iya ang suffering. Mao nang nakawat ang kalipay nga naa siyang kasing-kasing. Ang pulong nga gidawat niya nga inubanan sa kalipay nawala, wala kaugat. Ano man, kay ang suffering para sa iya meaningless. But according to Apostle Peter, naay meaning ang suffering. Ang gingon niya igsoon, be very glad, be joyful, rejoice, for these trials make you partners with Christ in His suffering. Pag nakay problema igsoon, nakay trials, nakay ginaagian sa mga kinabuhi igsoon, and if you consider that even though you suffer, even though you have struggles, you still pursue Christ, you still follow Christ, that trials of yours, they are very meaningful. Talang hilak nimo igsoon, di na mahanaw, di na masayang. Talang pag-fight nimo, tanang pagpaningkamot nimo nga mo padayon, mo endure igsoon, magkaroon na grabing meaning sa imuha. And according to Apostle Paul, be glad, for these trials make you partners with Christ in His suffering. You will become partner of Christ. Tanang giagian nimo, suffering nimo, pag imuha ng gamiton nga inspiration nga mo padayon ka sa pagpangalagad, mo padayon ka og simba, mo padayon kag basag Biblia bisan pa man sa kalisod, sa kasakit nga imuhang giaguman igsoon. Everything, the sacrifice is worth it. Why? Because you are considered as a partner of Christ in His suffering. Si Lord ang imuhang partner. Amen? No? Nay mo tawag sa imong partner. Asa karon partner? Si Jesus ang imong partner igsoon. Your greatest partner. Siya ang imong kauban igsoon. Ug di jud kaniya pasagdan. Ang giyon dre, so that you will have the wonderful joy of seeing His glory. Muna pag makadungog ka nga hapit na mobalik si Jesus, di ka manguros og kadaghan. Dili ka mahadlok. No?
Kaya mong muna-unaan, wa pa ba ako ni graduate of college, wa pa ba ako na minyo, wala pa si Mr. Right. Wala ka. Dagan pa kayo kong plano sa kong kinabuhi. Wala kapit na mo balik si Jesus, labi na makita ka sa to ang video kit. Kaingon ka ba nga? Grabiha, oy. No, mga sunog day tanan, nag-ipon man ta. No, namalit man tag sakinan, sunugon ra man day tanan, namalit tag sakinan ba? Before sunugon ang tanan, makasakay ta. No? Ibilin ra gyud na tanan. Wa jay salin. Wa jay salin. No? So brothers and sisters, no? If Christ is your joy, and if you endure joyfully, and if you consider as one of the partners of Christ in His suffering, you will be excited to see Jesus. You will become joyful. No, malipay ka, magunahuna nga, Lord, wow, maabot na jud ka. So una, mahadlok ko anang idea igsuon, nga mabalik na si Jesus, hadlok kayo. Pero sa diyang na-learn ako nga si Jesus giday, no? Siya giday. So na-learn ako, maging malipayon ko, excited ko. No, pag mabalik si Jesus, wow, thy kingdom come, thy will be done. Impas ang utang. Impas ang utang, tanang utang. No? Tanan, puro tanan. Ano man? Murain naman siya, mabalik naman siya. No? Thoughts to keep. Christ is the reason of our joy. Hindi mo katapad. Christ is the reason of our joy. Munang bisag unsa kalisod imong kinabuhi igsuon, mahimo kang malipayon. Amen? Masin pag namoy problema sa imong asawa, nag-away mo, naglalis mo, ayo damayas Kristo ha. Ngisi gihapon. May nalang dili imong asawa si Kristo. Dili imong bana si Kristo. Kay mawad-an jud kag kalipay. Namoy palagbangi. Pero pag si Kristo ang imong kalipay igsoon, bisag unsa pay nahitabo sa palibot, Lord have mercy, maluoy ka Ginoo. Lord sa heaven wa na may ani Lord no. Igsuon naman mi tanan. No? No? Just make Christ as the reason of your joy. Second, we rejoice because He won the battle that we cannot win. Ha? Hinumdumi ni igsoon ha? Daghang problema ang kinabuhi, hinumdumi ni igsoon, nga gidaog na ni Kristo daan ang gera nga di nimo kaya daugon. Ang gera sa sala o ang gera sa kamatayon. Di na nimo kaya igsoon, sige unsa pa kuyaw. Pero gidaog na ni Kristo. Mo nang malipay ka. Mo endure ka. Ikatulo, we endure because the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Kami ni Pastora, daghan na kayo may experience sa mga kinabuhi. Pero nganong nagpadayon mi igsoon, nganong ni-endure mi, nganong nakaya na mo ang tanang testing sa mga kinabuhi igsoon? Because the joy of the Lord is our strength. So make it yours also. Let the joy of the Lord be your strength. Kalipay diha kang Kristo. Mga lagad ka nga malipayon. Musunod ka nga malipayon. Musimba ka nga malipayon. Mutuman ka sa kabubutan sa Dios nga malipayon. Igsoon, ug tagaan kaniya og kusog. Word to remember. We can never be a disciple if Christ and His Lordship is not real in our lives. If our encounter with His grace is true, we will be willing to obey, serve, and joyfully endure sufferings until the very end. Let us all stand.